Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Mga kapatid, minamahal ka ng Diyos at nais ng Diyos na sakupin ang iyong puso. Patuloyin natin ang Panginoon, may puso na nagpapakumbaba at umaamin. Humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Manalangin tayo. Ama naming maawain, pagindapatin mong dinggin ang aming panalangin at pasilayin mo ang nadidiliman naming kalooban sa pagdating ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Nung mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel. Sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos. Nang nakakita sa pangitain, buhat sa makapangyarihan. Nang nabulagta sa lupa, gayoy may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, O Jacob, ng iyong mga tolda. Kay inam, O Israel, ng iyong tirahan. Wari, kapanatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari, punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal, ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag
si Balaam. Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain na makapangyarihan, maaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakakita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan. At siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ako naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? At sila nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin naman natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatang kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes, ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento at ngayon po ay 15 ng Disyembre. Kapanalig, mamaya ay simbang gabi na po sa mga chapel, sa mga kapilya.
Bukas, Martes, ay simula na ng mga Misa de Gallo sa mga parokya naman po. Handa ka na ba? Magsimbang gabi ka, magmisa de Gallo ka, meron kang wish, meron kang mga panalangin, meron kang mga hinihiling. Ito ang tanong ko sa iyo. Pag nagsisimba ka, pag nagdadasal ka, kanino ka ba humihingi? Ikaw ba'y humihingi talaga sa Diyos? Si Lord ba talaga ang hinihingian mo? Si Lord ba talaga yung pinagdadasalan mo? Baka kasi, ang hinihingan mo ay isang genie. Alam mo ba yung genie? Yung hinihimas ba yun? Yung nasa lampara, tapos lalabas. Kasi po ang genie, ano ba yung ginagawa nun? Tagatupad ng hinihiling. Kapag humingi ka, susunod yun. Genie nga eh. Susunod siya sa'yo. Pero kapag ikaw ay nagdadasal sa Diyos, kapag sa Diyos ka humihingi, kapag sa Diyos ka nagdarasal, hindi agad tinutupad ng Diyos ang gusto mo. Ang ginagawa muna ng Diyos, binabago niya ang gusto mo. Binabago ng Diyos ang puso mo. Kapag sa genie ka lalapit, susunod sa iyo yung genie. Pero kapag sa Diyos ka nagdadasal, bago ibigay ng Diyos yung hinihingi mo, babaguhin muna ni Lord yung puso mo. Ang genie, sumusunod sa tao. Kung ano yung hilingin mo, meron yung iba nga, may 3 wishes, susundin yun. Genie siya eh. Pero si Lord, siya ang inaanyayahan tayo ng Diyos na sundin natin siya. Tayo ang susunod. Yun yung pagkakaiba. Tayo ang susunod sa Diyos. Hindi niya po ito ginagawa dahil gusto tayong kontrolin ng Diyos. Hindi. Malaya ka pa rin. Pero ginagawa ni Lord to dahil siya ang nakaalam ng tunay na makabubuti para sa atin. Itong narinig natin sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Lumapit ang mga pinuno ng relihiyon kay Jesus at nagtanong, sa anong kapangyarihan mo ginagawa ang mga bagay na ito? Ngunit ang tanong nila ay hindi paghahanap ng katotohanan. Actually, ito ay pag-iwas sa katotohanan. Hindi dahil kulang sila sa kaalaman, kundi dahil takot silang magbago. Ayaw nilang magbago. Kaya nga, nung tinanong sila ni Jesus, sagutin niyo muna ako. Kanino ba galing yung kapangyarihan, Juan? Sa Diyos ba o sa tao? Simpleng-simpleng tanong. At kaya nilang sagutin sa tao, sa Diyos. Pero anong sinagot nila? Di namin alam. Pinili nilang wag sumagot. Hindi dahil hindi nila alam ang totoo. Alam nila eh. Alam nila galing sa Diyos yun. Ayaw lang nilang talagang sundin yung katotohanan. Ayaw nilang aminin na galing talaga sa Diyos ang pagbibinyag na ginagawa ni Juan. At dahil ito galing sa Diyos, kailangan nilang magsisi. Kailangan nilang baguhin ang kanilang buhay. Ayaw nilang gawin yon. Kaysa magsisi, kaysa magbago ng buhay, ang sinagot nila, hindi namin alam. At dito naririnig po natin yung paalala ni Lord. Mahirap talagang pakinggan ang tinig ng Diyos ng mga taong sarado ang puso at hindi handang sumunod. Kapag ang puso ay malapit sa kalooban ng Diyos, maliwanag ang salita ng Diyos,
Susunod ka eh. Ngayong Adbyento, meron tayong mga wish. Ngayong mamaya, magsisimbang gabi tayo. Meron tayong mga kahilingan. Meron tayong mga wish. Pero, ang Diyos ang masusunod. Babaguhin ni Lord ang puso mo. At ang ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi lamang yung gusto mo. Ang bibigay sa iyo ng Diyos, yung kinakailangan mo. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos, yung pinakamaganda, yung pinakamabuti para sa iyo. Alin nga ba ang mas maganda? Yung gusto mo o yung gusto ng Diyos? Alam mo, buti na lang, hindi binibigay ng Diyos lahat ng gusto mo. Kasi marami tayong gusto makasasama sa atin. Pero hindi binibigay ng Diyos lahat ng gusto natin. Ang binibigay niya, yung makabubuti, yung kailangan. At sa umpisa, baka hindi natin ma-realize yun. Kaya bago ibigay ng Diyos yung malaking biyaya, binabago niya muna yung puso. Inihahanda para pagdating ng malaking biyaya, ay matanggap natin ng tama at maayos at ito'y magamit natin ayon sa kanyang banal na kalooban. Mga kapanalig, magsimbang gabi ka ha? Kompletuhin mo. Medyo mahirap, pero yan yung paraan para may mabago sa atin. Humiling ka rin, wala namang masama. Gusto nga ni Lord, humingi tayo eh. Humiling ka, wish man yan, prayer yan, healing man yan. Ano man yan? Walang imposible sa Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Panginoon. Kayang-kaya niyang ibigay yan. Pero dun sa pagsisimbang gabi mo mamaya, pagmimisa de Gallo mo bukas, payagan mo rin si Lord na hindi lamang ibigay yung hinihingi mo, bagkus payagan mo din si Lord na baguhin ang puso mo para maging handa na tumanggap hindi lang sa hinihingi mo, bagkus dun sa kailangan mo, para mabago yung puso mo, maihanda ni Lord upang magawa nating matanggap yung pinakamaganda, yung pinakamabuti na plano ng Diyos para sa atin. At ang sanggol na si Jesus ay hindi lamang isilang sa sabsaban sa Bethlehem, bagkus dahil nabago na ang puso, magagawang isilang muli ni Jesus. Isilang muli si Jesus sa mga puso natin na Kanyang inihanda. Amen. Sa ating pananalangin, dumulog tayo ngayon sa Diyos na ating Ama. Siya ay may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang pasaning nagpapahirap sa atin ating tutugon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang, sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangarin, magmahal at mahalin, sa halip na magpairal ng pangingilag at takot.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawa ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, nagagala kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig para sa amin. Itatag mo ang iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama kanawa namin sa daan ng buhay. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan. Ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Inagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito
at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa, sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Bereng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa
magkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos. Kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang Diyos na nakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos.
Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan, upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, pumayo kayo sa kapayapaan, naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altara. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit, ang mga nakaratay sa binig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Padem de cielo prestis dieis. Omni declamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in noviciatus enchamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka na